Ngayon ay gusto kong masusing tingnan nating lahat ang mga banal na kapistahan ng Panginoong Diyos dahil ang mga dakilang kapistahan na ito ay sadyang ipinatag noong unang panahon sa pamamagitan mismo ng makasaysayang eksodo na ito at sa mahabang paglalakbay nila sa loob ng malawak na ilan. At tingnan mo kung saan nagaganap ang mga bagay na ito. Okay, kaya hindi na tayo maglalaan ng masyadong maraming oras dito, pero ito ang Pasko, okay, na siyang ikalabing-apat na araw ng unang buwan na tinatawag na Nisan, okay? Hindi Honda ang ikalawang buwan. Parang tunog lang ito ng isang brand ng kotse. Pero ang Nisan ang unang buwan. At sinabi ng Diyos sa Exodo, Kabanatang 12, talata 1, sinabi ng Diyos kay Moises, at iyon ay parang ikatlong buwan, ayon sa kalendaryong Ehipsyo na kanilang sinusunod. Ayon din sa, alam mo na, sa kalendaryong ginagamit noong panahong iyon. Ngunit sinabi ng Diyos na ngayon ang unang araw ng unang buwan. Bakit? Sa tingin mo, nireset ng Diyos ang kalendaryo bago ang Exodo? At isa sa mga dahilan ay ipinapakita sa kanila ng Diyos ang panahon ng Diyos. Sinasabi sa kanila ng Diyos, namuhay kayo ayon sa kalendaryo, ayon sa panahon ng Ehipto at ng mundo. Pero gusto kong mamuhay ka ayon sa aking tiempo ngayon. At dalangin ko na ikaw at ako rin ay matutong mamuhay ayon sa tamang panahon ng Diyos. Dahil ang panahon ng Diyos ay walang hanggan. Kapag napunta na tayo sa kanyang panahon, makakasama natin siya magpakailanman. Ngunit dito, tandaan ha, sa Genesis, lumikha ang Diyos sa loob ng 6 na araw at sa ikapitong araw, tinawag niya itong Sabat. At mula roon, naaalala ng Diyos ang bawat Sabat sa kanyang araw. Kahit na nakalimutan na ng mga Israelita, hindi nila naalala ang araw ng Sabat, lalo na noong panahon ng Ehipto. At sinasabi ng ilang iskular na ang Ehipto ay dating mayroong 10 araw sa isang linggo sa halip na 7 araw sa isang linggo. Kaya gaya ng nabanggit ko nung nakaraan, bilang mga alipin sa Ehipto, wala silang kalayaang ipanggilin ang Sabat, lalo na kapag hindi naman palaging Sabado at Linggo. Alam mo na, sa isang 10 linggong kalendaryo, sinusubukang alalahanin kung kailan ang iyong Sabat. At imposible, kaya't nire-reset o hinahayaan ng Diyos ang bayan ng Diyos na bumalik sa kanyang takdang panahon upang matiyak na maaalala ang Sabat. At tandaan, ang pangyayari sa mana nang sabihin ng Diyos sa mga Israelita at ito ay bago pa man ibinigay ng Diyos ang batas at ang ikaapat na utos ay tandaan ang ikapitong araw upang ipangilin ito bilang aking Sabath, ha? Ngunit ito ay bago pa man ibinigay sa atin ng Diyos ang batas sa bundok Sinai. Sinasabi sa kanila ng Diyos at isinasabuhay sila ng Diyos sa kanilang buhay. Maari kayong mangolekta ng mana sa loob ng 5 araw at sa ika-6 na araw ay doble ang inyong pangongolekta. At sa ikapitong araw, huwag kayong magtitipon ng mana. Tinutulungan niya silang makapasok sa siklo ng pangingilin ng Sabat sa pamamagitan ng mana. Okay? At inilalagay sila ng Diyos sa ganitong balangkas ng kanyang pagpepetsa at pagkatapos sa ika-14, sige, kailangan mong maunawaan. Ang mga araw ng mga Hudyo ay nagsisimula mula 6:00 ng gabi o mula sa paglubog ng araw. At kaya, mga 6:00 ng gabi sa pangkalahatan. At doon magsisimula ang araw ha. Kaya mula ika-14 ng gabi ay ang Pasko ha. At pagkatapos nilang magdiwang ng Paskwa, kinabukasan ay sinabi nilang umalis sila sa Ramses, okay? Sa ika-15 araw ng unang buwan, ang araw ng Exodo ha, dumating sila sa supot at ito ay sinusukat sa pamamagitan ng distansya at aktual na kinakalkula ang mga distansyang nilalakad at iba pa. At gamit ang mga pahiwatig na ibinigay sa atin ng Biblia, matiyagang ginawa ni Reverend Abraham Park ang nakakapagod na gawaing ito para sa atin upang makinabang tayo. Kaya nagkampo sila sa Sukot kinabukasan ha. At sa ika-17, ang ika-17 ay araw ng Sabat. Pasensya na. Ika-17 at saka ika-18, sige, ika-19, ika-20 ay bago ang Migdo.
Ika-21 ay noong tinawid nila ang dagat na pula. At tingnan mo, mula ikapito, mula sa susunod na araw pagkatapos ng ika-14, mula kinabukasan sa loob ng 7 araw ay tinatawag na kapistahan ng tinapay na walang lebadura. At ang ika-21 araw ng kanilang pagtawid sa dagat na pula ay ang pagtatapos ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Kaya ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay tumatagal hanggang sa wakas at natapos ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa habang tinatawid nila ang dagat na pula, ha? At may mga kahulugan ang mga araw na ito. At wala tayong oras para talakayin ang lahat ng mga kapistahan gayon. Ngunit ang kapistahan ng Pasko ay kung kailan tayo pinalaya mula sa ating mga kasalanan. Araw ng kaligtasan, ang pagpapako kay Jesus sa krus ay ngayong linggo rin, Pasko. At kaya kaligtasan, pagtubos, at pagkatapos ay pupunta na tayo. At ilan sa mga araw na ito na walang talagang malaking nangyari ay maliliit na tulad nito. At pagkatapos ay kasiyang at ito na ang pangalawang buwan. At pagkatapos, ito ang ilang ng kasalanan sa ika-15 ng ikalawang buwan, 30. Naaalala kong sinabi kong 30 araw pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Exodo, Kabanata 16, versikulo 1, na sinasabi nito ang 30 araw. 30 araw nang nakalitas at sabo, at doon na sila nagrereklamo. At sinasabi ng Diyos bukas, sinasabi niya sa umaga. Pero ayon sa pagkaunawa ng Hebreo, bukas ng umaga, kinabukasan ng umaga, sa umaga ay makakakita ka ng mana, At kaya sinabi niya mula roon, sa loob ng 5 araw, kukuha kayo ng ika-6 na araw, madoble ang kukunin ninyo, at sa ika-7 araw. Kaya mula rito ay makikita natin ang unang 5 araw. Dito, ang pagbibigay ng Diyos ng mana ay mula Linggo hanggang Biyernes. Pasensya na, mula Linggo hanggang Huwebes. Ang ika-6 na araw na ito ay Biyernes at ang ika-7 araw ay Sabado. Kaya ang ika-16 ay hindi ito ika-16 ng Pebrero. Sige. Ayon ito sa kalendaryong Hudyo, ang ika-16 na araw ng ikalawang buwan ay Linggo. At doon nagsimulang bumagsak ang Manhattan mula sa langit. Ngayon ay narito. At ang kalendaryong ito ay bahagi ng ika-7 aklat na sana ay ilalatala sa lalong madaling panahon. Kakalabas lang ng ika-6 na libro namin sa Ingles, pero ito ay nasa Korean na at isasalin na. Ang transit ay isinasalin na at malapit nang mailatala. Ang tagal ng paglalaan ng mana sa ilang. Okay, kaya ito ay mula sa ika-16 na araw ng ikalawang buwan sa taon ng Exodo hanggang sa ika-15 araw ng unang buwan, ayon sa Josue 5, 10, 12. At ito, at noong ika-41 taon ng Exodo, dumating ang mana. Nagbigay ang Diyos ng mana 39 na taon at 11 buwan. Isa pang bagay na maaari nating tingnan ay ito ang araw ng pagtitipon. Sinasabi nito 50 araw pagkatapos ng pag-alis. Ang 50 araw pagkatapos ng pag-alis ay nangangahulugang 50 araw pagkatapos ng Pasko. At 50 araw pagkatapos ng Pasko ay tinatawag na kapistahan ng pag-aani o kapistahan ng mga unang bunga. Okay? At ang kapistahan ng pag-aani na ito ay kilala rin bilang Pentecostes. Sinabi ni Jesus, hindi ako aalis kundi ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu, ang espiritong tumutulong. Kapag natanggap mo na ang banal na espiritu, mauunawaan mo ang aking gawain. At ito ang araw na ang Diyos ipinahayag ang 10 utos at ang batas. Ibinigay ng Diyos ang salita. Ito ang araw kung kailan ibinigay ng Diyos ang salita sa kanyang tinig sa mga Israelita. Kaya ang ika-50 araw ay ang Pentecostes. At iyon ang eksaktong araw kung kailang ipinahayag ng Diyos ang 10 utos sa mga Israelita.
At pagkatapos ibigay ang 10 utos, dumaan siya sa ano ang tinatawag na pagpapatibay ng tipan at ng hapunan. Para itong isang kasalan para sa kanila, kasama ang Diyos. Kaya ito ang ilan sa mga bagay na nangyayari sa ilang ng Sinai. At pagkatapos ay sa wakas, umaakyat at bumaba si Moises sa bundok Sinai. Ginagawa ang inutos sa kanya ng Diyos. Ngunit ang huling pagbaba, panghuli. Ang huling pag-akyat at pagbaba, at ang pagbaba niya ay sa ikasampung araw ng ikapitong buwan. Tandaan ng bahid, ang 2 tapyas ay nabasag dahil sa insidente sa ginintuang guya. Sinabi ng Diyos kay Moises at nagsisi ang mga tao. At muling isinagawa ni Moises ang panalangin ng pamamagitan at pag-aayuno sa loob ng 40 araw. At sa wakas ay sinabi sa kanya ng Diyos na maglabas at ukit ng 2 tapyas. Ang unang set, inukit ito ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang 2 tableta. Sinasabi ng Diyos, sa pangalawang pagkakataon, sinabi ng Diyos kay Moises na dalhin ang 2 tapyas na iyon. At ito ay sa Diyos. Gamit ang daliri ng Diyos, 2 beses niyang isinulat sa mga tapyas. Unang beses na sumulat ang Diyos sa tapyas, okay, dito, sa batong ito, mula sa luta, bumababa ang Diyos mula sa langit, sumulat sa tapyas na nabasag. Sa pangalawang pagkakataon, sinabi ng Diyos, magdala at maghanda ng parehong mga bato, mga tapyas na bato, at magsusulat ako. At sa pangalawang pagkakataon, muling sumusulat ang Diyos gamit ang kanyang mga daliri. Gamit muli ang daliri niya at ibinababa niya ito. At iyon ay sa araw ng sa ikasampung araw ng ikapitong buwan na kilala rin bilang araw ng pagbabayad sala. Ito ay isang paunang pagsusuri lamang para sa mga karagdagang pag-aaral na maaaring magkaroon tayo ng pagkakataong salihan. Pero balikan natin ang ating pangunahing mapa para sa ang aming pangwakas na pag-aaral. Kaya naman, kami ay nagpatuloy sa aming mahabang paglalakbay mula sa bayan ng Sukot patungo sa dako ng Refidim. Ihambing natin ito sa paglalakbay o paglakad ni Jesus sa buhay ni Jesus at sa kanyang ministeryo. Ikumpara natin yan. At ikukumpara natin ito sa Ebanghelyo ni Juan. Sa Ebanghelyo ni Juan. Ngayon, para lang ipakilala ang Ebanghelyo ni Juan at ginagamit ko ang Ebanghelyo ni Juan dahil bueno, ang pangwakas na pag-aaral na ito ay nagmula sa seryeng kasaysayan ng Darji, kung saan ang paglalakbay na ito sa ilang, sa parke ni kagalang-galang Abraham, palaging pinupuntahan ng may akda ang kanyang nakatutubos na kahalagahan ng bawat lugar. At dinadala niya ang lahat upang ituro si Jesus, ang Mesiyas. At kung paanong nagpropesya si Isaias at lahat ng ipinropesya ng Diyos, ipinropesya. Sinalita ng Diyos ang wakas mula pa sa simula. Lahat ng nasa lumang tipan ay tungkol sa gawain ng pagliligtas at pagtubos ng Mesiyas. Naniniwala ka ba, Chad? Kaya naman, pinagsama-sama ko ang lahat ng nakatutubos na kahalagahan ng mga lugar na to at naaayon ito sa itinuturo sa atin ni Juan tungkol sa buhay ni Jesus. Sige, pag-isipan natin sandali si Juan at pagkatapos ay ang Ebanghelyo ni Juan at pagkatapos ay ihahambing natin ito sa paglalakbay sa ilang. Ngayon, ang Ebanghelyo ni Juan ay medyo naiiba sa marami, sa ilang aspeto, mula sa mga sinoptikong ebanghelyo. Ang mga sinoptikong ebanghelyo, sensa na? Ang ibig sabihin ng synoptic sa Griego ay malapit na, nangangahulugang magkasama, optika. Alam mo ba ang ibig sabihin ng optika? Sige, para makita. Kaya ang mga sinoptikong ebanghelyo ay sina Mateo, Marcos, Mateo, at Lucas. Inilalahad nila ang kwento at ang buhay ni Jesus sa halos magkatulad na paraan, sa magkatulad na timeline, magkakatulad na mga pangyayari, at iba pa. Gayunpaman,
medyo naiiba si Juan sa paraan ng paglalahad niya ng buhay ni Jesus. Hindi mo nakikita? Ilan sa mga himala at pangyayaring naganap sa buhay ni Jesus, tulad ng paggawang alak mang tubig o ang muling pagkabuhay ni Lazaro, at mga bagay na tulad nito na hindi mo makikita sa ibang mga sinoptikong ebanghelyo. Kaya binanggit ni Juan ang iba't ibang pangyayari mula sa mga sinoptikong ebanghelyo, at ilan sa mga magkakasabay na pangyayari, tila medyo magkaiba ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang paraan ng paglalahad ni John, kaya dapat may layumin. At ang ilang mga iskolar, maramong iskolar ang nagtatanong, tunay ba si Juan? Si John ba talaga? Ito ba? Matatanggap ba natin ito bilang isang ebanghelyo? Ngunit sapat na maraming ebidensya na si Juan ang author, ang apostol, at ang disipulong si Juan. At ang kanyang nilalaman ay lubos na makatotohanan. At ngunit, upang ipaliwanag kung bakit gumamit si Juan ng ibang pamamaraan sa paglalahad ng buhay ni Jesus, mayroong iba't ibang paliwanag, at ito ang isa. Kaya ating suriing maikli ang ebanghelyo ni Juan. Dahil unang 10 campsite lang ang nasakop natin, marahil unang isang katlo o kalahati lang ng John ang masakop natin. Okay, halimbawa, si Juan, Kabanata 1. Kabanata 1, talata 14. Dapat pa tayong kumuta. Sa bersikulo 14, sinasabi nito, siya nga magsalita. Pakinggan natin ito. Sa Juan 1:1, binabanggit niya ang salitang logos. Ang bersikulo 4 ay buhay, at iyon ay liwanag ng tao. At sa makatuwid, siya ay liwanag na dumarating na nagniningning sa kadiliman. Okay? At ginagamit ni Juan ang mga temang ito. Ito ay parang isang tema ng paglikha, motibo ng paglikha. Kung paanong nilikha ng Diyos ang liwanag sa kadiliman, si Jesus ang liwanag na dumarating. Okay? At pagkatapos sa bersikulo 14, sinasabi nito, at ang salita ay naging laman at tumahan sa gitna natin. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugang nanirahan sa tabernakulo o pansamantalang nanirahan sa tabernakulo na karaniwang itinayo ang tolda sa gitna natin. Ito ay wika ng ilang. Binabalik nito ang motif ng ilang. Kaya sa madaling salita, si Jesus ay nagkakampo tulad ng mga Israelita na nagkampo sa ilang, nanirahan o nagtayo ng mga tolda sa lupang ito. Kaya ano ang layunin ng pagparito ni Jesus sa laman? Hindi lamang para makasama namin, kundi para makasama rin namin sa paglalakbay na ito sa ilang. At pagkatapos, sa versikulo 11, sinabi ni Juan Bautista, narito, pasensya na, versikulo 29. Pero bago ang talata 29, talata 22 at 23, sino ka? Upang mabigyan namin ng kasagutan ang mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako'y tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Gaya ng sinabi ni Propeta Isaias, ito si Juan Bautista na nagsasabi, sa ilang, ako ang naghahanap ng landas. Okay? At pagkatapos sa bersikulo 29, sinasabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya meron kang bersikulo 22 at 23. Sa bersikulo 29, kordero, sabi na sa bersikulo 14, siya'y nagtago sa tabernakulo. Hindi maspell, sa gitna natin. Okay? At pagkatapos sa kabanata 2, lumaktaw siya sa kabanata 2, kabanata 2, mga bersikulo 1 hanggang 12. Sa Kana, ginawang alak ang tubig, at saka kabanata 3, siya na.
Ang Kabanata 3 ay tumatalakay sa muling pagsilang mula sa banal na tubig at sa espiritu. Kabanata 4, nakilala niya ang babaeng Samaritana at sinabi niyang inalok niya ng tubig ng kawalang hanggam. At saka balik tayo sa Kabanata 1. Ngunit sa buong panahong ito, si Jesus. Ayan. Ayan na ako. Iniisip ko kung saan ako nagpunta. Sige. Sa buong panahong ito, tinawag ni Jesus ang 12 disipulo at 70 tagasunod. Kabanata 5, pinapagaling niya ang isa. Isang lalaki ang 38 taong gulang na pilay. Kabanata 6, siya. Pinakain niya ang 5,000 katao. At buong pagpapakumbaba niyang ipinapahayag na siya ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay na nagmula pa sa kaitaasan ng langit. At sinabi niya, kumain ang inyong mga ninuno ng mana sa ilang. Ang mana ay dapat magbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Ngunit silang kumain at namatay. Kumusta naman kayo? Kaya siya ang mana, mana na buhay. Ikapito, Kabanata 7, talata 30, 37, siya ay dumating sa kapistahan ng mga tabernakulo. At kapag ang mga tao ay naghahanap at nananalangin para sa tubig, sabi ni Jesus, ang mga naniniwala sa akin at tumatanggap ng aking salita, magkakaroon kayo ng tubig na aagos mula sa inyong tiyan. Tubig ay ang tagapagbibigay ng tubig. At pagkatapos ay Kabanatang 8, siya. Kabanata 8, talata 12, at ang mga sumusunod. Sabi niya sa Kabanatang 9, ako ang ilaw. Sige, titigil na tayo dyan para kay John. Bakit mahalaga yun? Ganyan ang buhay na yan na inilalahad ni Juan tungkol kay Jesus. At hanggang sa Kabanatang 12, makikita natin na ang mga Kabanatang 1 hanggang 12 ay tinatawag na aklat ng mga tanda na tumatalakay kay Jesus. At dito sa buong kabanata ay sinasabi ni Jesus, ako'y bago pa man si Abraham. Ako ang liwanag. Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ako ang pinto ng mga tupa. Ako ay. Sa Griego ay ego. Amen. Sa Hebreyo, ito ay haya. Ngunit nang ang Diyos, tinanong ni Moises ang Diyos sa Exodo Kabanata 3, talata Exodo Kabanata 3, nang magpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng nagliliyab na palumpong, sinabi ni Moises, kung itatanong nila sa akin ang pangalan ng Diyos, ano ang pangalan mo? Sabi niya, ako ay kung sino ako. Yahweh. Sige, iyan ang bersyon Hebreyo. Pero sa madaling salita ay Yahweh nang sabihin ni Jesus na Ego Emi. Dumampot sila ng mga bato upang batuhin si Jesus hanggang sa mamatay. Bakit? Kasi sabi nila, nilalapastangan mo raw. Ginagamit ninyo ang pangalang ng Diyos na hindi man lang namin magawang sabihin o banggitin. Kaya si Yahweh, inaangkin ni Jesus na siya ang Yahweh at itong si Yahweh ang Diyos ng pagtubos. At ang Diyos ng pagtubos sa pangunawang Israelita, sa pangunawang Hudyo, ang Diyos na lumakad kasama ang kanyang mga tao sa ilang kanto, Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya balik tayo sa mapa.
Suhot. Ang suot ay gansa, tabernakulo. Sabi ni Jesus, sabi ni Juan kay Jesus, Kabanata 1, talata 14, si Jesus ay nagtago sa tabernakulo sa gitna ng kanyang mga tao. Ang haliging apoy, haliging ulap, ay naghahanda ng daan para sa bayan ng Diyos. Sinabi ni Juan Bautista, Ako ang tinig sa ilang na naghahanda ng daan ng Panginoon. Okay? At ang pagtawid sa dagat na pula ay isang binyag. Ito ay kung kailan si Jesus ay si Jesus din ang nagsisimula ng kanyang ministeryo. Nabautismuhan si Jesus. Ang unang himala pagkatapos niyang simula ng kanyang ministeryo pagkatapos ng kanyang binyag ay sa Kana-kana, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Dito binago ng Diyos ang mapait na tubig tungo sa matamis na tubig. Nakikita mo ba kung paano ipinakikilala ni Juan si Jesus na iyon sa mga Hudyo noong panahong iyon at sa mga taong nakakaalam ng kasaysayang ito? Narito si Jesus. Kasama natin sa paglalakad, hawak tayo sa kamay. Inaalalayan tayo sa ilang upang maakay niya tayo patungo sa kaharian ng langit. At doon sa Elim, ay matatagpuan ang 12 mga bukal ng tubig at may 70 mga punong palmera. Umili si Jesus ng 12 disipulo at 70 tagasunod upang maglingkod. Tubig, magbigay ng biyayang humayo at mangaral at magpatotoo. At sa ilang ng kasalanan ay nagpadala siya ng mana. At kaya Juan, kabanatang 6. At ito ay ayon sa pagkakasunod-sunod kung paano inilalarawan ni Juan si Jesus. Juan, kabanata 6. Sabi ni Jesus, Ako ang mana. At pagkatapos noon, ay pumunta siya at nagpagaling at nagpakita ng mga himala. Nasisiyahan ng mga tao sa kanya. At pagkatapos sa kabanatang 7, sinabi ni Jesus, Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ako ang tagapagbigay ng tubig. Ang mga lumalapit at naniniwala sa akin, aagos ang tubig mula sa kanilang tiyan, tulad ng tubig ng buhay na umaagos mula sa gitna ng templo ni Ezekiel at nagbibigay ng buhay. At sabi ni Jesus, ito ang Espiritu Santo. Juan 7:37-39. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo. At ito, maaring hindi ka sangayon, hindi ko alam. Ngunit Juan 8:1-11. May isang kwento tungkol sa mga Israelita o sa mga pinunong Hudyo na nagdala ng isang babaeng nahuling nangangalunya at hiniling kay Jesus na hatulan siya. Dahil ayon sa batas ay nararapat siyang batuhin hanggang mamatay. Paano siya ililigtas ni Jesus? Jesus, isa na naman itong sermon. Ngunit sa madaling salita ay mga physical na bagay na ginagawa ni Jesus. Lumuhod si Jesus sa lupa, bumaba sa lupa at sumulat gamit ang kanyang daliri. Ilang beses na niya itong ginagawa, ng 2 beses, hindi ko na alam. Marahil iyon ang koneksyon sa kung paano bumababa ang Diyos at sumusulat gamit ang kanyang daliri sa atin sa mga taong karapat-dapat sa kamatayan na karapat-dapat mamatay dahil sa kanilang espiritual na pangangalunya. Ang insidente sa ginintuang guyak. Ngunit siya ay dumating sa pangalawang pagkatataon upang sumulat, upang iligtas tayo, upang ibigay sa atin ang salita. Ang salita, sa halip na ang salitang humahatol sa atin, kundi ang salitang nagliligtas sa atin. Hindi natin alam kung ano ang isinulat ni Jesus tungkol sa bagay na yan na walang nakakaalam, kundi kung titignan natin ang pisikal na epekto nito.
Kaya nakikita natin na ginagabayan din tayo ni Jesus sa paglalakbay na ito para magsimula tayong mamuhay ng lubusan kasama si Jesus sa ating mga puso. Hayaang magliwayan tulad sa Gosen kung saan ang bayan ng Diyos ay namumuhay sa maliwanag na liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos habang ang buong Ehipto ay nasa kadiliman. Naway ang liwanag na iyon ay dumating sa atin. Naway simulan na nating mamuhay kasama niya at bubuksan niya ang mga daan at ihahanda ang ating mga daan sa harap natin. At kapag tayo ay tunay na naniniwala at inialay ang ating mga sarili sa pamumuhay kasama ni Jesus, iyon ang espiritual, hindi lamang ang bautismo sa tubig. Naway matanggap natin ang binyag ng Espiritu Santo at apoy. Tayo ay nagiging mga disipulo niya, mga tagasunod niya na magbibigay ng tubig sa mga miyembro ng ating simbahan, sa ating mga kasamahan, kaibigan at pamilya. Naway maging mga alagad niya tayo. Naway tunay tayong maniwala at magpatotoo tungkol sa mana. Sabi ni Jesus, dumako tayo sa Juan 6. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay, versikulo 48. Umain ng mana ang inyong mga ninuno sa ilang at sila'y namatay. Itong tinapay na bumababa mula sa langit, upang ang sino man ay makakain nito at hindi mamatay. Kita mo, siya ang nagbigay ng kahulugan sa tinapay na tinatawag na mana. Tama ba? Kumain ng mana ang inyong mga ninuno sa ilang at sila'y namatay. Ngunit ito ang tinapay na bumababa mula sa langit, upang ang sino man ay makakain nito at hindi mamatay. At pagkatapos ay sinabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Kaya nagtatanong siya, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Ang tinapay na ito ay may physical na katawan, tama ba? Kapag nagbebenta sila ng mana, physical na mana ibinebenta nila. Pero paano nila ito kinain? Bakit nila hiniling ang mala? Anong layunin? Upang punuin ang pisikal na tiyan, upang masiyahan sa pisikal na paraan. Nagreklamo sila dahil gutom na gutom sila, di ba? Ngunit ang sagot ng Diyos ay, magpapadala ko sa iyo ng tinapay o pagkain mula sa langit. Ang focus ay mula sa langit. Kung mayroon kang isang basong tubig, galing iyon sa langit na yon. Ibinigay ko na rin ba sa iyo ang halimbawang ito nung nakaraan? Kung ang tubig na ito ay galing sa langit, ayaw mo ba nito? Bakit mo naman gugustuhin ang tubig na to? Kung ang tubig na ito ay galing sa langit, ano ang aasahan mo kapag iniinom mo ito? Iinumin mo lang ba ito para lang mapawi ang uhaw mo sa ngayon? O may aasahan ka bang iba dahil ito ay galing sa langit? Kita nyo, sabi ng Diyos, magpapadala ako ng mana mula sa langit. Pero nung makakita sila ng mana, ano ang kanilang sinabi? Sabi nila, ang mana na ito. Ano ang ibig sabihin nan? Ibig sabihin, ano ito? Ang ibig sabihin ng mana ay, ano ito? Kaya nga naging mana ang pangalan. Tulad nung dumating si Jesus. Sabi ng mga tao, sino ito? Anong mabuting bagay ang maaaring magmula sa Nazareth kapag naibigay ang salita? Kailan? Kapag ibinigay ang salita ng Diyos, sinasabi nila, ano? Ano yon? Hindi nila alam ang apin, ang badal, ang pagkakakilanlan. Nung dumating si Jesus, hindi nila alam kung saan siya nanggaling. Dapat sana'y tinawag nila itong tinapay ng langit sa halip na mana. Pero sabi nila, ano ito? Ano to? Ibig sabihin ay hindi nila alam o ibig sabihin ay nadidismaya sila na hindi ito nakakatugon sa kanilang mga pamantayan o inaasahan. Alam mo, sabi namin, ano ito? Gamit ang ganung uri ng kahalagahan, konotasyon, kaya sinasabi ni Jesus, ito ang tinapay na dapat magbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan kung kinain nila ito ng tama, kung naniwala sila na ito ay galing sa langit. Pero nakita nila, paano nila ito nakita? Nagising sila at lumabas at nakita nila ito sa lupa. Hindi nila ito nakitang bumagsak mula sa langit, nakita nila ito sa lupa sa unang pagkakataon. Una nila itong natagpuan sa lupa, tulad ni Jesus.
Hindi nila nakita si Jesus na bumababa mula sa langit. Natagpuan nila siya sa lupa, sa lupang ito, bilang isang tao. Kaya sinasabi ni Jesus, kung alam mo kung saan ito nagmula, kung alam mo ang nilalaman nito, ang tunay na pagkakakilanlan nito, bibigyan ka nito ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, ang tinutukoy ko ay ang aking sarili, Jesus. Natagpuan mo ako sa lupang ito at iniisip mo na ako ay isang tao lamang mula sa Galilea o Nazaret. Ngunit ako ay tagalangit. Kaya't sinabi niya, kung ang sino man ay kulayan ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya paano natin lalapit at tatanggapin ang salita ng Diyos? Kaalaman ba ito? Ano ang inaasahan natin kay Jesus upang matugunan ang ating pisikal na mga pagnanasa o gutom? O may iba pa ba? May makikita ba tayong aspeto ng langit doon? Iyan dapat ang ating layunin. Matatagpuan ba natin ang langit kay Jesus? Matatagpuan ba natin ang langit, ang kaharian ng Diyos, sa pagbabasa ng salitang ito? Matatagpuan ba natin ang langit doon? At kung gagawin natin, alam mo na, kahit konting alikabok at tinga mula sa langit sa akin, marahil gagawin akong walang hanggan nito. Marahil gagawin akong mas bata nito. Marahil aalisin nito ang aking mga kulubot. Alam mo, ganun ang mga bagay na aasahan ko kung mayroon akong tubig na parang langit, di ba? Sayang at wala tayong physical na katangian o mabuting katangian na wala tayong physical na katangian. Pero ibinigay niya ito sa amin. Physical na libro ito na may mga physical na pahina at mga physical na salita, tama ba? Ngunit kahit papaano ay merong espiritual na kapangyarihan ng kawalang hanggan. Matutuklasan ba natin? Iyan ang tanong. Anong inaasahan natin kapag dumarating tayo sa salita ng Diyos? Anong inaasahan natin kapag sinasabi nating, "Oh, Panginoon ay mabuti, si Jesus ay mabuti"? Bakit? Dahil pinanalo niya ako sa loto o dahil pinatulungan niya ako sa negosyo ko? Siyempre ginagawa niya 'yan. Pero yun lang bang pagkakataong mabait siya sa atin? Nakikita niya ang mga inaasahan natin at ang ating pananaw, perspektibo? Kaya sabi niya, kainin ninyo ng tama ang mana. Kung magkakagayoy, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At maniwala ka sa akin, magkakaroon ka ng tubig na yan. Kita nyo, sinabi rin ni Jesus sa bandang huli, sa Kabanata 16. Sinabi niya, isinugo ko sa inyo ang banal na espiritu na kinakatawan ng tubig. Kung magkagayoy, mauunawaan ninyo ang salita na aking dinala sa inyo, ang mana na ito. Kailangan yung sabay-sabay na kainin yan. Kapag natanggap mo ang Espiritu Santo, mauunawaan mo ang salita. Gusto mong tanggapin ang Espiritu Santo pagkatapos ay tanggapin ang salita. Gumagana ito sa parehong paraan. Parang manok muna o itlog muna, na kung una magkakaugnay yan. Tinanggap mo ang salita, hindi mo matatanggap ang Espiritu Santo. Sinasabi ko sa iyo rito, hindi mo matatanggap ang banal na Espiritu nang hindi mo nakikilala kung sino si Jesus. At hindi natin makikilala kung sino si Jesus kung hindi natin nalalaman ang salita. Dahil ang salita at si Jesus na salita ay si Jesus, ang salita ay Diyos. At kailangan nating makilala si Jesus upang matanggap ang banal na Espiritu. At ang Espiritu Santo ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng salita. Gaya ng sinasabi sa mga gawa 10:44, ang mga tumanggap ng salita ay tumatanggap din ng Espiritu Santo. At kapag natanggap natin ang banal na Espiritu, saka natin mauunawaan ang ibig niyang sabihin sa salitang ito. Kaya taos puso akong nananalangin at humihiling ng lahat ng narito at ang inyong mga simbahan at ang inyong mga pamilya ay makatanggap ng pagtapala ng salita at ng banal na Espiritu upang tayo'y makalakad kasama ni Jesus at malaman at tunay itong madama sa espiritual, madama ito, pisikal na maranasan ito, at maunawaan sa intelektual na paraan, maging sa intelektual na paraan na si Jesus ay narito kasama natin, naglalakad kasama natin, kahit na tayo'y makasalubong ng mapait na panahon, kahit na tayo'y hinahabol ng hukbong Ehipsyo. Dalangin ko na sana'y maalala natin na ang Diyos ay kasama natin. Sa halip na magreklamo,
Purihin natin sa panahon ng kagipitan at maranasan ang mga kamanghamanghang himala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahong ito upang pag-isipan kung gaano ka kadakila at kung gaano ka katapatan sa pagsama sa amin kahit sa panahon ng kagipitan. Pero Ama, minsan ay nangmangmang kami. Hindi namin naalala. Ngunit Ama, dalangin namin na bigyan mo kami ng inspirasyon sa pamamagitan ng banal na espiritu. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming maalala ka, purihin ka, at magpasalamat kahit sa panahon ng kagipitan upang tunay naming makita ang kahangahangang gawa mo. Tulungan mo kaming maging mabubuting alagad. Tulungan mo po kaming maging mga tagasunod mo, Ama, na patuloy na susunod at susunod sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Salamat sa lahat ng sumali. Salamat sa maningning na simbahan. Ama, dalangin namin na pagpalain mo ang bawat isa rito, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga simbahan, ang kanilang mga bansa. At Ama, sama-sama naming hinihiling ng may iisang puso na maawa ka sa amin sa gitna ng sitwasyong ito ng COVID-19. Maawa ka, Ama. Tulungan mo kaming magbalik loob at matubos. At Ama, sa pamamagitan ng sitwasyong ito at sa mga panahong ito, naway mas marami pang tao ang bumalik sa iyo, naghahanap sa iyo at sa iyong kaligtasan. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo nang may pasasalamat. Amen.